Bigyan mo ako ng 7 minutes dahil yung rebuttal ko, iwinave ko na. Ngayon, kaibigan, yun pong pinag-uusapan natin na tatag ni Kristo ang inyong iglesia at siya ang pinuno ninyo. Wala kayong founder, kundi kayo-kayo lang. Lahat members. Palagay ko, parang gano'n ano. Dahil ang pinuno nyo, si Kristo, wala kayong ulo, wala kayong pastor. Yun ang naiintindihan ko sa mga tinindig mo, kaibigan ha. Ngayon, babalikan ko yung Mateo 16-18 dahil nandoon nagsimula ang topic natin na papatunayan mo na ang iglesia ninyo ay tatag ni Kristo. Ang tindig ko mga kababayan ay walang itinatag ang Kristo ng Diyos na iglesia sa buong daigdig sapagkat siya ang pinagsasaligan ng lahat. Yan po ang tindig ko. Kristo ng Diyos siya, hindi siya po pwedeng magtatag ng kahit kalahati man lang o kaya kumampi kahit kanino man sapagkat unfair kung siya ay magtatatag ng isa. Bakit? Kristo nga po siya ng Diyos na pinagsasaligan ng lahat. Hanggang sa panahon ito mga kaibigan, si Kristo ang pinagsasaligan ng lahat ng iglesia. Ang claim niya na si Kristo ang kanilang founder, pinamamalian ko po yun kasi hindi po pwedeng maging founder ang isang mediator or Kristo. Ang tagapamagitan mga kaibigan ay hindi pwedeng maging tagapagtayo. Yan po ang stand ko. Ang magtatayo po ay mga tao na yan na nakasalig lahat kay Kristo mga kaibigan. Yan po ang tindig ko. Yan, kung bakit tayo nandito sa lupa, pwede tayong magtayo ng ating mga samahan, pero nakasalig kay Kristo lahat. Ito po ang aming samahan na nakasalig din kay Kristo na pinagsasaligan. Alam niya yon. Alam ng marami sa atin yan na nakasalig lahat ang religion kay Kristo. Wala siyang sarili dyan na itinayo. Sapagkat kung itinayo ni Kristo ang isang iglesia, tiyak yun, hindi siya papayag na meron pang mamamali sa grupo na iyan. Yan po ang aking stand ha. Ngayon, pero pa pong minuto. Ngayon mga kaibigan, ito ay para sa buong daigdig na aral. Hindi po doon sa puro sigaw lang. Hindi po yung magaling sa talata ay panalo na. Wala pong ganun sa Biblia. Magaling sa talata, panalo na. Wala pong ganun. Ang nandun sa Biblia na binanggit niya sa unang tindig niya is si Kristo ang pinagsasaligan. At mayroong bato na paglalagyan, pagtatayuan. Yan po ang ating tinitingnan, hinahanap kung kanino nga, saan nga yung bato na pinagtayuan ng ating amang Diyos. Na sa pamamagitan ni Kristo, may tatayo nga ang iglesia na yan. Subalit, ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, nakasulat din sa Biblia yan, na ihahayag ng Diyos kung kanino niya gusto o kung sino ang pipiliin niyang pagpapahayagan mga kaibigan. Yan po ang aking sinasabi ngayon na ang Church of God Born Again Christians, yan ang pinagpahayagan ng tamang bautismo at sa tamang pangalan ng iglesia mga kaibigan. Bakit? Sinasabi niya na wala daw sa Biblia yung Born Again Christians. Wala pong pinagkuhanan ng mga salita na yan kundi Biblia. Wala po tayong makukuha sa book of history, book of music na mga words na yan mga kaibigan. Kung sasabihin nga na wala daw mababasa. Tandaan po ng buong sangdaigdigan, biblical terms ang mga iyan. Sa Biblia lamang nanggaling yan mga kaibigan. Hindi po pwedeng gawa-gawa. Kasi once na bumanggit ka ng born again,
mayroon sa Biblia. Pag bumanggit ka ng Christians, mayroon sa Biblia. Pag bumanggit ka ng Church of God, mayroon sa Biblia. Sa aklat ng mga ibang Okay. ibang teknolohiya, wala pong mababasa ng mga terms na yon, mga kaibigan. Okay, ngayon, meron pa akong 2 minuto. Now, kaibigan, yung tindig niya ngayon, at saka yung mga pagyayabang niya sa harapan ko, malulusaw lahat ngayon yan sapagkat walang itinatag ang Kristo ng Diyos. Tandaan po natin, Kristo ng Diyos ang binabanggit ko, pero meron pong Kristo ng tao. Yan, yung mga sinasabi niya, nasa demonyo daw ako. Ngayon, kaibigan, wala din siyang karapatang magsabi ng gano'n kasi hindi pa niya ako tinatalo kahit minsan. O, kaibigan okay, kahit meron pa, sige, dito na po ako nagtatapos ngayon. Yan ang tindig ko, na yung kanilang samahan ay hindi tatag ni Kristo, mga kaibigan. Next. Yep.